Magbabike-bike lang kami ni Zane. Around the subdivision namin, ayan, may dala siyang pumpkin para daw pag may nakita siyang bata, bibigyan niya ng candy. Ayan, at dahil basa dito, bubuhatin natin yung bike natin. Buhatin natin yung bike natin para hindi mabasa yung gulong. Iwas tayo sa basa. Yun, so tayo lang yata yung nagbabike na ang ayaw nababasa yung bike, no? Yung gulong ng bike. Ayan, tapos iwas din tayo sa mga ipot sa daanan. Ayan, so ginagaya ko ni Zane pag binubuhat ko yung bike ko pag may basa, pero yung kanya naman, sabi ko sa kanya wag niya nang buhatin. Kanina muntik niya nang buhatin din. So dahil walang pasok every morning, ayan, ito yung routine namin. Pag hindi masyadong maaraw, magbabike-bike kami dito. So nung mga unang araw, ang gamit niya is yung kanyang scooter. So ngayon naman ang gamit niya yung bike naman niya. O next time naman daw yung scooter, sabi niya, kasi ilang days na kami naka-scooter. So sanay na dyan sa scooter niya eh, kaya niya na mag-balance. Ngayon dito sa bike, medyo natatakot pa siya. Ayaw niya ipatanggal yung balancer kasi feeling niya tutumba siya. Hindi pa daw niya abot yung road o yung floor. So hindi may bababa yung paa. O ayan, nagtitricks na naman. No? Umana ibaba yung paa mo o taas mo pa mo. Ayan, may basa na naman. Oh, preno ka. O yan, siyempre as usual, buhat tayo ng bike natin. Buhat yung bike. At pupunta tayo ng phase 2, doon tayo magbabike. So ito ngayon guys, yung tulay na naghahati sa phase 1 at sa phase 2. Ayan yung phase 2 ngayon, pagkalampas ng arko. So dito kami nagbabike. Ayan, may bata dyan. Ayan, gina. Oh, di ba sabi mo mamimigay ka ng candy? Sige. Oh, dili, bibidyo ka kita. Oh, tingnan natin yung gagawin ni Sid. Tingin sila. One by one. Oh. Bigyan mo pa sila, 3 sila oh. 2 pa. Ano sabihin mo? Ayan. Oh, hanap pa tayo ng mga bata. Bibigyan mo ng trick or treat mo. Sabihin mo, trick or treat. Dapat gaganon ka. Oh, let's go. Ayan, so dito kami nagbabike guys kasi unang-una walang masyadong dumadaan na sa sasakyan and hindi masyadong mainit dito. Maganda naman yung panahon ngayon, hindi masyadong mainit kahit medyo tanghali na. Kaya eto, kahit tanghali na nakakapag-bike pa rin kami. Hindi masyadong mainit. O yan pa, may bata dun. Medyo na late yung pangangampanya niya. Medyo tapos na yung na sila, 3. Ayan, bigyan mo 1 by. Ask mo sila trick or treat. Ayan, bigyan mo pa siya isa. Ayun nga pala, nakalimutan. Dapat mag-ask ka, trick or treat, kaganon. Oh, next na. O, ikot tayo dito. May aso na yata dyan. Okay ba yan? Sarap ba? Bye-bye. Sabihin mo kasi ano, hi, I'm saying trick or treat. Ganon. O, ikaw, sabihin mo. Trick or treat. Iba? Sino iba? Ibang bata. Hindi
Hindi ko alam. So, baka next election tatakbo na tong SK chairman. So, tingin ko naman guys, kaya niya nang mag-bike nang walang balancer. Medyo natatakot lang siya kasi ayun nga, sanay siya ng may balancer eh. Tapos hindi pa nga niya masyadong abot yung baba ng para pag natumba ka, matutumba siya. Na-check mo. Sige, diretso. So, libot pa tayo doon sa pinupuntahan namin. Buksan mo na kasi yung buksan mo na akin na yung Ako kami yung preno mo. Ayan na. Let's go. Careful lang. Ayun, may bata dun. Ano ulit yung sasabihin mo? Oh, hi. Oh, tapos. Ayan, diba? Ang tama na. Ayaw niya. Puntahan mo siya, lalapitan mo siya. Puntahan mo siya. Dali. Malapit ka. Preno ka. Ayaw mo tawagin eh. Alin mo. Lagyan mo muna dyan sa lalagyan. Tatawagin mo siya. Hi, I'm saying 3 or 3. Ganun. Hindi siya tinatawag eh, kaya hindi niya naririnig. Ayaw, lapitan. Dali. Oh, ikot na. Oh, trick or treat daw. Trick or treat daw. Naiya ka naman eh. No? Ayaw mo tumigil. O, ayan, o. Pegi ka dyan. O, ayan, bigyan mo siya lang. Sabihin mo siya. Okay. Sabihin mo. Ito po yung baby girl. Brother. Kahit girl, bibigyan mo din. Ha? Okay lang yun. Sabi mo nga, trick or treat nga eh. Trick or treat. O pag matutumba kang ganon, bababa mo yung paa mo para di ka matutumba diretso. Okay? Ayun, so medyo nahihiya-hiya siya pag merong toink, toink, toink. So minsan may nakikita siyang bata, nahihiya naman yata siyang magbigay. Hindi niya nabibigyan. Ito kasi pagka hindi niya kilala, medyo nahihiya pa siya, mahihiyain. Pero kanina naman gusto niya mamigay. Saan tayo pupunta? Oh, babalik na tayo. Uwi na tayo. Ha? Uwi na tayo. Ay, hindi pala naka-record. Sino yan? Si Blake yan? Classmate mo? Classmate mo yan, si Blake? Hindi ko na-videohan yung nakita niya yung classmate niya si Blake. Pag may nakita ka, pag sinabi ko bigyan mo, lapitan mo. Lapitan mo ng bike, tapos bigyan mo. O, ganito o. O, hindi ka. Hindi ka. Turo ko sa'yo. Paano? Pat ka doon.
Ayan, kunyari. Kahit may nakita ka, Uncle, sabi ko, bigyan mo. MC, 340. Ano ba laban natin? Ano ba laban natin? Wala ka na doon. Hanap ka na ng ano. Pag girl, pwede mo bigyan, ha? Laka na, dumaan ka na doon. Paano ka sasamahan? Oli. Wala, samahan pa kita. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel alone. I can feel the Sino ba yan? Sino yan? play with me like cats and a string. Kakit mo. You don't understand. Si Jacob. Oh. Ah. So, uwi muna kami guys kasi medyo maambon-ambon. Baka sipunin pa yung sising. Kaya uwi muna kami. Hello guys, good morning. So, magbabike ulit tayo, no? So, morning routine na natin to. Dahil nga hindi tayo nakakapag-jogging, so nagbabike na tayo. Kasama na naman natin si Zane. So hindi natin natapos yung vlog natin kahapon, November 1, dahil umambon nung bandang tanghali. Stop namin yung pag-video, nagbalag natin pa si Zane. Ayan. So habang nagbabike tayo, usual meron na namang basa dito. Bubuhatin ko yung bike natin para hindi mabasa. So, bubuhatin natin yung bike para hindi mabasa yung gulong. Ayan, basa yung gulong na sa'yo. So, yun yung ginagawa natin guys para hindi dumihan masyado yung gulong natin. No? So, kita nyo naman yung, kita na naman ang gulong yan, walang kadumi-dumi yan. Hindi kinakapitan ng dumi yan. So, meron na namang basa dito. Siyempre, bubuhatin na naman natin. Kasi, may nagdadala Will you regret everything that you did? Yeah. You said I don't Yeah, pag mga gatong maliliit na basa lang, okay na yan. and my heart's black and blue from the bruising. I Hindi feel na mababasa yung gulong. I'm losing. I feel like you think that this amusing. Oh, di ba? Buhat natin yung bike. Gaslight and confusing. What's Yeah. me? Is it me? Am I deluded? I'm So the yun one guys, who's dati pag mga ganitong walang pasok, mahaba yung bakasyon, araw-araw tayo nagja-jogging. like I love you. And tapos nag-exercise tayo dyan sa basketball court. Kasi nga alam nyo naman yung condition natin. Although normal na yung blood sugar natin, mini-maintain natin. Ngayon, bumili nga tayo ng bike. So instead of magja-jogging, nagbabike naman tayo ngayon. So although yung binabike natin is dito lang din naman sa subdivision, no? Hindi pa tayo masyadong lumalayo sa pagbabike. At pag nagbike nga tayo ng medyo malayo-layo, nakasakay naman doon sa sasakyan. So dito lang naman lagi yung ruta namin ni Zane sa phase 2. Ito naman lagi niyang gustong pumunta. At as usual, ayan, may basa na naman. Buhat na naman natin yung bike natin. So ayan, tapos nahulog pa yung camera setup natin. Ayan ulit yung camera setup natin. Oh, nakatali lang. You don't ever wanna get in there. Nakatali lang doon sa harapan ng bike natin yung camera stand. Ay, Zane, medyo marunong na si Zane mag-balance. Oh, tahimik na yung ano niya, balancer. Oh, di ba? Marunong na si Zane. Marunong na naman yan, takot lang na alisin yung balancer niya. Pasensya na ulit kayo sa alog, no? Wala kasi tayong vlogging camera. So yung vlogging camera kasi natin, binenta na natin, ano? Medyo nagsisisi nga ako dahil yung Supremo Premiere ko na vlogging camera, medyo matagal ko kasi hindi nagamit dahil hindi na ako nagmo-motovlog, no? Hindi na ako nagmo-motor kaya hindi natin nagagamit yung vlogging camera natin. Medyo matagal-tagal ko nang nakastock kaya binenta na lang natin, no? So unfortunately kasi yun nga, yung ang ginagamit ko lang naman pang vlog itong cellphone natin.
So unfortunately, nung nakabili tayo ng bike, doon natin na-realize na kailangan pa rin natin ng vlogging camera. Nabenta ko siya sa halagang 2.8 lang. Tapos, kumpleto pa ng accessories yun. May mga freebies pa, lahat ng tripod, jackpad, tapos may dalawa na yung battery niya nung nabili ko. May dalawa pa akong extra battery na binili. Tapos may charger pa, may casing pa. Yun, kumpleto yun. 2.8 lang nung binenta ko. Tapos, ngayon nga, naghahanap ako ng vlogging camera. Wala na akong makitang 2.8, ang mamahal na. Merong mga mura, pero wala siyang, hindi siya pwede sa external microphone. Yung atin, pwedeng ipamodify. Yung Supremo Premiere natin, pwedeng ipamodify na may external microphone. Tsaka maganda yung sound quality niya kahit hindi naka-external microphone. Ano? Nung tumingin ako ng Supremo Premiere, nasa 3.5 na yung kanyang presyo. Ngayon sa online, ngayon katulad ng motor natin, nasa 3.5 na siya. Ang pinakamura kong nakita is 2.8, pero hindi ko alam kung maganda yung quality. So hindi katulad nung Supremo Premiere, talagang subok na natin na maganda yung quality, tapos sa dami pang freebies, no? Medyo nagsisisi nga talaga ako dun sa pagbenta ko nun. Nireview ko na yung camera na yon at maganda talaga. Medyo nagsisisi ako. So sana habang nagbabike tayo, nakakapag-vlog talaga tayo ng maganda. Hindi katulad nito, gamit yung ginagamit natin sa vlog na maalog. Ayan, di ba? Maalog, wala kasing anti-shake. Tabi kasi, ito, vlogin. So may nakita kaming bata na nagbabike, wala nang balancer. Pero so mas maliit lang yung bike. Siguro kaya confident na rin yung bata na magbike. Maliit lang yung bike niya. Ito kasi kay Zane, ayan, medyo malaki-laki pa yung bike para sa kanya. 3 years old pa lang yata siya nung binili tong bike. Yun ang ginagamit niyang bike. Mas malaki talaga sa kanya. Nabalance na ako. Ayan, nabalance na siya. O, pakita mo nga nung nagbabalance ka. Dali. Ayan, nakakabalance siya. Hindi na masyadong maingay yung balancer niya. Tinaas ko kasi itong balancer niya para ma-determine niya kung nagbabalance siya or hindi. In-adjust ko siya. Hindi niya alam. Tinaas ko. Although yung minsan, yung mga pa gilid-gilid, medyo maside pa rin yung mga balancer. Pero at least kahit pa paano, marunong na siya mag-balance talaga. Ayun siya, no? O, kaya niya na mag-bike, oh. Walang balancer, oh. So yun guys, kami nga ay nagbabike tuwing umaga hanggat pwede pa para makapag-bonding kami. And then also para ma-expose din siya sa labas, no? Na hindi lang kami yung nakikita, yung classmate niya. Medyo mahihain kasi itong si Zane, kaya ano, para kahit pa paano marunong siyang bumate sa mga nakakasalubong niya. Kaso nahihiya pa nga minsan pag hindi niya kilala talaga. And then, ayun nga, sort of exercise na rin natin, vitamin D from the sun, at para din para ma-check natin kung may masisira ba or may bibigay na parts, para alam natin. Ayun, galing na ni Zane, no? Oh, di ba? Galing na ni Zane, no? Kaya na niyang mag-bike ng nakabalance. Zane, dito muna tayo. Saka minsan lang din naman natin siya masamahan kasi lagi tayong may pasok. Ayan, so samantalahin natin yung pagkakataon na nasasamahan natin siya halos araw-araw pag may time, no? Dahil saglit lang yung panahon, no? Pag mulat ng mata natin, malaki na sila. Ayan. So i-cherish natin yung mga time na makakasama natin sila. Baka biglang one time magulat na lang tayo, no? Malaki na sila. Yung sobrang laki na hindi na tayo nila gustong makasama, yung tropa na nila yung makasama nila. Sa mga ganong instances na medyo nagiging emotional ako, parang malungkot ako kasi unang-una nag-iisa pa yan, malambing pa sa aming mag-asawa, gusto niya lagi yung kasama kami. Bike ulit muna kami, no? Masyado na tayong emotional sa anak natin. Hi ka muna sa kanila. Tara, mag-bike tayo. O, balance ulit, practice. Balance ka, hayaban yan, habang nagpe-pedal. Yan. O, tsaka tinuturuan din natin siya sa daan, no? Para marunong siya sa daanan kung paano tatabi, para hindi siya masagasaan, or maipit na mga sasakyan, para safe siya. Ayan, may tricycle. Automatic, tumigil siya. Tumabi.
Hindi kasi natin sila palagi mababantayan din, no? Para marunong lang din siya sa daanan. Yan, practice mo yan. Balance. Yan, very good. Balance, oh. Yan. Walang tunog. Yan, very good. So yun din guys nga pala, no? Sa ilang araw nating nagagamit yung bike, yung stock fork natin, no? Dahil nga ito ay ordinary fork lang, matigas yung fork, hindi naglalaro. So hindi naglalaro yung fork niya, no. Tapos kagabi, ang ginawa ko, nilagyan ko ng langis. Sa gilid kasi kami ng daan, kaya punta kami dito sa malilom ng konti, no. Sige, mag-bike ka. Sabayan mo siya. Huwag ka lang mabilis, ha. So yun guys, kagabi nga, dahil napansin ko nga na ilang araw ko siyang ginagamit, hindi gumagana yung suspension niya, yung fork niya, no, hindi naglalaro, matigas. So ang ginawa ko kagabi, binabaran ko ng langis dito, no. Mga ilang ulit ako naglagay ng langis, gear oil galing dito sa sasakyan natin. Ayan. And then dito sa kabila, sa dalawang part. Ngayon lumalaro na siya. Yun, sa pagkalagay ko ng oil, binabaran ko, then kaninang umaga, inalog-alog natin. Naggumagana na siya, nagpe-play na. Pero mas prepare ko kasi talaga na maganda yung play niya. Yung talagang lumambot siya. Siguro mga ilang gamit pa natin, lalambot pa to. Yun nga lang, dahil nga nilagyan natin ng langis, prone to sa dumi. So dapat lagi natin siyang pupunasan. So tinan nyo yung laro ng fork ko ngayon. Yan, lumambot na siya, oh. So dati kahit tuunan mo yan, naglalaro siya pero napakatigas. So ngayon medyo lumambot na siya. So dun sa mga una nating video, napakatigas niyan eh. And then yan nga, dahil may mga langis-langis, ang gagawin natin, pupunasan ngayon natin para hindi siya kapitan ng alikabok. So pag kinapita kasi siya ng alikabok and then pumasok dun sa loob ng fork natin, yan, magagasgas yung tube. Pag nagasgas siya, yun, sisimulan na ng kalawang. Pag kinalawang, mas lalo siya magkakaroon ng matigas na play, doon siya masisira pag kinalawang. Alam naman natin na kalaban nito kalawang. So dahil ordinary fork lang to, iwasan natin na magkaroon ng kalawang. Ano, galing magbike, oh. Galing niya magbike, oh. So yun guys, so ang iba ang dala bote ng inumin nila dito sa bike na doon, sa battle holder. Ako, basahan yung dala ko para if ever na madumihan nga yung bike agad, mapupunasan ko siya. Tsaka yun nga, meron tayong nilagay na langis dito sa fork niya para mapunasan natin agad. Okay? So medyo mauubos na yung memory ng cellphone ko dahil medyo matagal-tagal na rin yung video namin. Hanggang dito na lamang po siguro sa araw na ito, no? Sana po miniyabag na naman ako kapaki-pakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye! So guys, after natin na magbike, ayun, ito naman yung magiging task natin, yung linisin yung bike natin. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nagpapadumi ng gulong dahil pinapasok natin sa loob ng bahay yung bike natin.